Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Monica. Sa kasalukuyan ay tumatanda na at napaglipasan na ng panahon. Masaya na ako sa kasalukuyan. Pero sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ay may naaalala akong isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko taong 1995. Noong panahon na yon sa lugar namin ay ako ang, sabihin na lamang nating maitsura. Ako ang palaging kinukuhang muse at maging sa Santa Cruzan. Purong Pinay ako pero ang kanununuan ko ay may lahing Espanyol. Matangkad, maputi at may makinis na kutis at magandang muka. Parang walang kapors-porsi ka nga. Ang kagandahan ko at ganda ng katawan ang nagdala sa akin sa magandang oportunidad at sa trabaho. Sumasali din ako sa mga beauty pageant. Masasabi ko nga noon na napaka-perpekto na ng buhay ko dahil maayos at maginhawa rin ang buhay namin ng pamilya ko. Naging isa din akong beauty consultant. Sumasali sa iba't ibang contest. Kinukuhang judge sa mga teen beauty contest. Minsan na rin ako naging product endorser ng sikat na sabon sa Pilipinas. Naging part-time job ko din ang pagmumodel. Inalok na rin akong maging artista pero hindi pumayag ang mga magulang ko dahil sexy film po yun. Maging sa mga manliligaw ay napakarami. Ang iba, mula pa sa iba't ibang lugar. Mayayaman, gwapo. Ang ilan ay may edad na. Merong sundalo, guro, engineer. Iba-iba ang mga paandar ng mga ito. Pagandahan ng regalo at bulaklak na nagmistulang flower shop ang bahay namin noon. Araw-gabi ba namang may bumibisita sa akin, di ba? Minsan ay hindi ko na hinaharap dahil napapagod na ako at kailangan ko na magpahinga. Kumuha si Mama noon ng isa pang kasambahay para may kapalitan ng katulong namin na si Mimi. At para na rin may makakasama ako sa mga lakad ko noon. Unang kita ko pa lamang kay Susan, magaan na kaagad ang loob ko dito. Mukha naman kasi itong mabait. May simpleng mukha at morena. Mabilis ko itong nakapalagayang loob. Tahimik lamang si Susan. Madaldal lamang ito kapag ako ang kausap pero kapag naririyan ng mama ko, tahimik. Masyadong strikto si Mama. Ayaw nitong nakikipagdaldalan sa oras ng trabaho. Isang araw, isang manliligaw ang dumating ng gabing yon. Si Carlos. Sa lahat ng manliligaw ko ay ito yung pinakagwapo. May kaya din ng pamilya. At kilala si Carlos sa isang larangan ng isang sport. Kaya marami ang umiidolo dito. Magandang gabi, Monica. Para sa'yo. Sabay abot ng pumpon ng bulaklak nun. Salamat, Carlos. Maupo ka. Susan, dala mo nang maiinom si Carlos. Utos ko kay Susan nun. Sumagot naman ito at sumunod. Pero parang natulala ito nang makita ang bisita ko. Hindi na ako magtataka doon dahil kahit sinong babae naman ay mahuhumaling sa gandang lalaki ni Carlos. Good morning po, Sir Carlos. Bati ni Susan dito habang nilalapag ang baso ng juice. Bahagya lamang itong tinanguan ni Carlos at nasa akin ang focus ng lalaking yon. Sa lahat ng manliligaw ko, si Carlos ang pinakagusto ko. Gusto rin ito ng mga magulang ko para sa akin kaya ang panliligaw nito ay hindi ko na pinatagal. Sinagot ko na kaagad. Maayos ang relasyon na meron kami ni Carlos. Mabait, maalaga at malambing ang kasintahan ko na yon. Madalas ay sinasamahan din ako nito sa mga lakad ko kahit nagmumukha na itong alalay.
Napagplanuhan na rin naming magpakasal sa susunod na taon kaya madalas na iiwan sa bahay si Susan kapag kasama ko si Carlos. Hanggang sa isang araw, umuwi akong pagod. Masakit ang katawan at mga buto ko. Hindi naman ako napagod ng husto noon pero iba ang pakiramdam ko. Parang may kung ano sa buong katawan ko. Yung para bang tinutusok at namamanhid nun. Nang sumapit ang gabi ay hindi ako makatulog sa sobrang sakit ng bato ko. Nagpamasaya ako sa isa naming kasambahay na si Mimi. Dahil wala noon si Susan. Nag-day off at pinayagan ko naman. Bihira lamang kasi itong mag-day off nun. Pero mas lalo lamang sumakit ang katawan ko pagkatapos nun. Gumapang ang sakit sa mukha ko na parang tinutusok ng karayom. Nakakabaliwang sakit. Hindi ko kayang baliwalain. Sumisigaw na ako noon. Nagpapunta ng kaibigang doktor ang mama ko pero hindi nito maipaliwanag ang nangyayari sa akin. Wala naman umano akong sakit. Pakiramdam ko noon ay para akong mabubulag dahil pati yung mga mata ko, napakasakit noon. Hanggang sa para akong mababaliw na noon. Marami akong nakikita na kung ano-ano na nakakatakot. Madalas akong bangungutin na tinutusok umano ng karayom ang buong katawan ko. Galit na galit umano sa akin ang kung sino ang tumutusok na yon. Palagi siyang nasa panaginip ko ng paulit-ulit. Hindi ako makakain ng maayos. Bumagsak ang katawan ko. Madalas ay para na akong nababaliw. Hanggang sa isang tanghaling tapat, narinig kong may humahalakhak. Tumayo ako at hinanap kung saan nanggagaling ang malakas na pagtawa na yon. Malapit ka nang mamatay. Papatayin kita. Mga salitang naririnig ko, kasabay ng mga halakhak na nanggagaling sa sala. Nakita ko rin si Susan habang hawak-hawak ang larawan ko. Anong ibig sabihin nito, Susan? Ikaw yung may gawa nito sa akin? Tanong ko sa pagitan ng pagkabigla. Oo, papatayin kita at si Carlos ay magiging akin. Sa pagitan ng panghihina ko at sakit ng buong katawan, ay nawalan ako ng malay. Marahil sa pinaghalong takot at pagkagulat nun. Nang imulat ko ang aking mga mata ay si Mama agad ang nabungaran ko. Anak, kamusta ka na? Nawalan ka daw ng malay kanina. Nag-aalalang sabi ni Mama. Ibig sabihin, hindi panaginip ang nangyari. Anong nangyari sa'yo, Monica? Usisa ni Mama nun. Nakita kong palapit si Susan. May dala itong mainit na sabaw para sa akin. Nang ilapag nito sa lameseta ang mangkok, kinuha ko yon at sinaboy sa mukha niya. Nabigla si Mama sa ginawa ko. Maging si Susan ay parang nagalit sa ginawa ko nun. Humikbi pa ito dahil sa sakit. Para itong kawawang nilalang na nagpapaawa sa mama ko nun. Ma, paalisin niyo dito yung babaeng yan. Kinukulam niya ako, Ma. Pinapakalma ako noon ni Mama pero hindi ako nagpaawat. Sinampal ako ni Mama dahil gustong gusto ko ng sabunutan si Susan na iyak ng sandaling yon. Simula ng araw na yon sa tuwing nakikita ko si Susan, naghuhurimintado ako. Lalo na kapag humihingi ng dispensa si Carlos noon kay Susan. Lalo lamang akong nakakaramdam ng galit dito. Si Susan naman ay todo asikaso sa kasintahan ko kapag naroroon. Madalas ay nagkikwentuhan ng mga ito kaya nakaramdam ako ng selos at galit.
pakiramdam ko ay inaakit nito ang nobyo ko. Para bang si Carlos ang amo nito at hindi ako. Pinaglulutuan nito ni Susan ang pagkain na paborito niya. Madalas naming pag-awayan yun ni Carlos at sa tuwing dumadalaw ito, hindi na kami magkasundo. Gusto kong ipaintindi dito ang sitwasyon ko pero hindi niya iniintindi. Ito pa ang mas galit at kung ano-ano ang sinasabi. Kesyo, baliw na umano ako. Hanggang sa isang araw ay nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na sobrang sakit na naman ang mukha ko. Para naman itong tinutusok ng malalaking karayom. May nakakapan na rin ako na kung ano sa mukha ko noon. Nagsisisigaw na ako sa sakit. Lumabas ako. Pumunta sa kusina. Ang nasa isip ko noon ay gusto kong tanggalin ang kung ano man ang nasa mukha ko. Hirap na hirap ako sa kalagayan ko. Nawalan ako ng trabaho. Wala nang kumukuha sa akin noon. Napakalaki na kasi talaga ng pinagbago ng itsura ko, Sir Seth. Tumatawa ako noon habang nakaharap sa salamin. Para akong demonyo na sinasapian. Kinakausap ko ang sarili ko. Nasugatan ko ang pisngi ko. Marami pa akong ginawa noon na hindi ko na matandaan. Dahil palala ng palala ang kalagayan ko at hindi na nakikinig sa mga sinasabi ng pamilya ko at nawalan na rin talaga sila ng pag-asa. Tuluyan na rin kaming nagkahiwalay ni Carlos. Nasaktan ako noon. Si Susan ang sinisisi ko. Napilitan si Mama na paalisin si Susan dahil sa pananakit ko noon. Sabi pa nga ng mga doktor ay depresyon umano pero iba ang pakiramdam ko. Walang nag-isip na ipaalbularyo ako dahil kabilang kami sa relihiyosong pamilya na hindi naniniwala sa mga ganon. Kahit isinisigaw ko na albularyo ang makakapagpagaling sa akin, inaasa nila ako sa panalangin o dasal pero hindi talaga ako gumagaling. Hanggang sa umitim na ang balat ko, nagkaka-pimples na rin ako. Dagdag pa ang sugat na ginawa kong pagsugat sa mukha. Yung sugat na yon, hindi yun humihilom, Sir Seth. Nawawalan na ako ng pag-asa at gusto ko nang mamatay nun. Nagbabalak na rin ang pamilya ko na dalhin ako sa mental pero hindi ako pumayag. Ang sabi ko sa kanila kapag ginawa nila yon, magpapakamatay ako. Kaya nanatili ako sa bahay. Isang gabi, nagising ako nang bumukas ang pintuan. Gulat na gulat ako nang naroroon si Susan. Takang-taka ako kung bakit naroroon yon. Pinaalis na ito ni Mama. Nakangiti ito sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako pero may parang dalawang sungay akong nakikita. Sigaw ako ng sigaw nun. Boses ni Mama ang nagpagising sa akin. Binabangungot na naman ako. Habang tumatagal ay nawawala na ako sa sarili ko nun. Ang kwento pa nga nila ay nakikita nilang may kinakausap na ako sa salamin na hindi ko naman matandaan. Lumipas sa mga araw, lumipas sa mga buwan. Nabalitaan kong ikinasal si Carlos kay Susan. Nagwala ako nun. Hindi ko matanggap. Hanggang sa napilitan si Mama na dalhin ako sa mental. Doon ay palagi ako nasa ilalim ng espiritu ng gamot. Lalo lamang akong lumala at nanghina. Hanggang sa isang kamag-anak ko ang dumalaw sa akin. Si Tia Eloisa. Awang-awa ito sa kalagayan ko. Nakiusap ito sa mga magulang ko na ilabas ako sa mental at doon daw muna ako sa tiyahin ko. Pumayag naman si Mama nun. Noong mga panahong yon ay may tampo ako sa mga magulang ko, lalo na sa mama ko gawa ng para kasing wala itong pakialam sa akin. Matagal na kitang gustong kunin.
Alam ko kasing hindi papayag yung mga magulang mo na dalhin ka namin sa albularyo. Sambit ni Tia habang bumabiyahe kami patungo sa probinsya nila. Tulungan niyo po ako. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Pagdating namin sa probinsya ni Tia, nalaman kong albularyo pala si Lolo Ignacio. Pinsan ito ng lolo ko na tatay ni Papa. Sinabi nito na kinaiinggitan ako at maraming humahanga sa kagandahan ko. Inggit at selos ang nag-udyok para ipakulam ako noon. Naiyak na lamang ako noon habang sinasabi yun ni Lolo Ignacio. Maging ako sa sarili ko ay ramdam ko yon. Babae siya at nakuha na nito ang kanyang gusto. Sambit ni Lolo. Agad na pumasok sa isipan ko si Susan. Alam kong si Susan ang gumawa nito sa akin. Noon din ay humingi ako ng tulong sa lolo ko. Kaya kitang pagalingin, pero hindi ang sugat mo sa mukha na ikaw ang gumawa. Hindi na mababalik sa dati yan. Pagtatapat niya sa akin. Ayos lang po. Basta gumaling ako. Hirap na po ako. Gusto mo bang ibalik natin sa gumawa nito sa iyo ang ginawa niya? Tanong ni Lolo na nagpaisip sa akin nun. Tama ba na gumanti ako? Aaminin ko na galit ako nun. Pero hindi kaya ng konsensya ko ang gumanti. Tumanggi ako pero sabi ni Lolo, kapag hindi ko binalik sa gumawa nito ay hindi daw ako nito tatantanan hanggat hindi ako namamatay. Dagdag pa ni Lola, habang nakakaramdam ako ng kakaiba o sakit, ay ibabalik umano nito at hindi pupuruan. Kung ano lang daw ang ginawa, yun ang babalik. Ginamot ako ni Lolo. Nanlaki ang mga mata ko nang makuha nito sa mukha ko. Ang napakaraming karayom. Hindi ako makapaniwala maging sa katawan ko ay marami din itong nabunot noon. Pagkatapos noon ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero nang sumapit ang gabi ay sumakit na naman ang katawan ko. Ang mukha ko na wala ng paglagyan dahil sa mga pimples at lalo talagang sumasakit noon. Yung sakit na mas lalong nangangati, kaya hindi maiwasang kamutin, kaya nagsusugat doon. Habang nangyayari sa akin yun, ay merong ibinubulong si Lolo. Ibinabalik umano nito ang mga nangyari sa kumukulam. Naging maayos naman ako. Muli ay guminhawa ang pakiramdam ko. Binigyan din ako ng proteksyon ni Lolo. Paunti-unti lumakas ako noon. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi ay para na naman akong tinutusok ng karayom. Pero hindi yun katulad ng dati na sobrang sakit. Palaging ganon. Ayon kay Lolo ay hindi umano ako nilulubayan. Kaya kailangan na naming bigyan ng leksyon ang gumawa sa akin noon. Kumuha ng garapon si Lolo. Pinuno. Pinaihian niya yun sa akin at nilagyan ng matutulis na bagay na kakasya sa garapon na yon. Katulad ng karayom, aspile at maging blade. Saglit itong dinasalan at ibinaon sa lupa. Kapag umanong may mangyari na naman sa akin ay babalik daw yun sa mga mangkukulam. Naramdaman ko ang epekto nito dahil hindi na ako nakakaramdam na parang itinutusok ng karayom. Nanatili ako sa bahay ni Lolo Ignacio. Nagustuhan ko rin kasi ang kapaligiran doon. Nakakatulong sa akin para maging maayos ang isip ko at maaliwalas na pakiramdam. Umabot din ako ng mga ilang buwan doon, hanggang sa sinundo ako nila Mama at Papa. Doon na naging mabilis ang pag-recover ng katawan ko. Bumalik na rin sa dati ang itsura ko pero ang peklat ay nananatili. At naging alaala ko nung mga panahon na depressed ako noon.
Nang makabalik ako sa bahay ay hindi na katulad ng dati ang lahat. Wala nang manliligaw na tulad ng dati. Parang hindi na ako ang dating hinahangaan ng bayan namin. Sa tuwing lalabas ako ay tinutukso ako ng mga kabataan na manikang baliw. O kaya naman, Monica Peklat. Tinatagan ko ang loob ko. Hindi ako nagpa-apekto. Yun ang bilin ni Lolo Ignacio. Hanggang sa isang gabi ay isang manliligaw ang muling bumalik. Si Ronnie. May itsura ito. Hindi na nga lang pansinin dahil napakasimple lamang nito at hindi mayaman. Isa itong sundalo kaya bihira ito kung dumalaw. Ayaw din ni na mama sa lalaki gawa ng ang gusto nga nila, may kaya. Gabi-gabi itong dumadalaw. Sinasamantala nito ang pagkakataon dahil sa susunod na buwan umano ay babalik na ito sa serbisyo. Hanggang sa sumunod na gabi ay may hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Carlos. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng oras na yon. Pagkakita nito sa akin ay lumuhod ito. Humingi ng tawad sa ginawa nitong pag-iwan. Ginayuma umano ito ni Susan kaya pinakasal niya ang babae. Humihingi ang lalaki ng pangalawang pagkakataon pero wala na akong maramdaman para dito. Wala na magagawang paghingi mo ng tawad. Tapos na, Carlos. Kasal ka na. Wala kang ibang gagawin kundi ang panindigan si Susan. Nasaktan man ako pero tapos na. Nangyari na at wala akong balak na maging pangalawa. Makakaalis ka na. Wala na akong mararamdaman para sa'yo. Dahil sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko na si Carlos. Gusto kong buksan ang puso ko para sa ibang lalaki nun. Nabalitaan kong umalis patungong Amerika si Carlos matapos nitong makipaghiwalay sa asawa. Si Susan nakipagkita sa akin nun pagkatapos umalis ni Carlos. Sinabi nitong habang nagsasama sila ni Carlos ay hindi maramdaman ni Susan ang totoong kaligayahan. Araw-araw man itong kasama ang lalaki ay para lamang umanong tuod si Carlos na sinusunod ang mga gusto ni Susan nun. Hanggang sa isang araw ay kusa na lamang nawala ang bisa ng gayuma. Iniwan at galit na galit umano si Carlos. Kulang na lamang ay isumpa ito ng lalaki dahil sa galit. Inamin din ni Susan na pinakulam niya ako dahil sa selos at inggit. Naiinggit umano ito dahil marami ang nagkakagusto at humahanga sa akin nun. Humanap ito ng mangkukulam. Nakalaunan, ang bawat sakit na nararamdaman ko ay bumabalik din dito. At ang pinapasahod namin dito ay pinambabayad niya lamang sa inupahan niyang mangkukulam. Sinabi ko kay Susan na hindi lang pagdramdam ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na muling nag-cruise ang landas naming dalawa. Ang huling balita ko ay buntis ito. Hindi ko na inalam kung anak ba ito ni Carlos o hindi. Wala na akong pakialam doon. Si Ronnie, sinagot ko na. Nang muli kaming nagkita na kalaunan, nagpakasal din. Bumuo kami ng isang pamilya na may respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ngayon ay may 4 na kaming anak. Isang lalaki at 3 babae na kamukhang kamukha ko. Wala na akong mahihiling pa. Binigyan man ako ng pagsubok noon ay nalagpasan ko naman. At ngayon ay masayang masaya ako. Kapiling ang asawa ko, ang mga anak, at ang aking mga apo.